Puro walang sense. Ganito po kasi, di ba alam niyo naman yung takbo ng budget? Oh, mag-hearing ang Congress. Pag-hearing ng Congress, sila ang maglalagay ng mga variables o mga items diyan, line items. Lalagyan nila 'yan. Lalagyan nila. Oh, ay ilalagay sa committee. Oh, pagtapos lalagay sa plenary. Iaakit sa Senado. Pagkakit sa Senado, pupunta sa Pangulo. So, ang Pangulo ba ang naglagay? Oh, ano, ang Pangulo ba ang naglagay? Hindi ang Pangulo ang naglagay. Di ba? O hindi ang Pangulo ang naglagay. Ang naglagay diyan sino? Yung mga congressman at senado. Ang bobobo naman ng mga to. Paano mo may impeach ang Pangulo? Di ba? Paano mo may impeach ang Pangulo? Kung hindi naman siya ang naglagay ng items na yan. Ang naglagay diyan, di ba? Ang naglagay diyan, ang mga senador, ang mga congressman. Dahil trabaho nila yan, legislative branch. Oh. Oh. Trabaho nila yan, legislative branch. Sila ang nasa legislative, gumagawa ng batas ng budget. Ang Pangulo, makakarating lang sa kanya yan. Yun ang power ng Pangulo. Pero yung sinasabi nyo na hindi niya binito, anong gusto yung gawin niya? Anong gusto yung gawin? I-veto niya lahat. Siyempre sa isipan niya na mapapakinabangan yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ayaw nyo na ng korupsyon, alisin na natin ang Congress at Senado o Kongreso. Alisin na natin yan. Kutubo na lang mamamahala, martial law, para matapos. Hindi eh. Tayo ay nasa democratic country. Democratic form of government. And sa democratic form of government, hindi isang desisyon ang desisyon sa batas. Ha? Hindi isa. 3 branches of government ang decision dyan. Unang-una, iahain niya ng legislative. Sila ang gumagawa ng batas. Yun ang trabaho nila. Oh. Tapos, iaakit sa executive. At pag may nagkamali dyan, decision na ng judiciary. Pwede ba naman yon? Sino mananagot dapat? Mananagot doon yung gumawa at nagsaliksik ng budget. Sino? Kongreso. Oh. May impeach ba si BBM ang gumawa ang Kongreso? Ano sabihin nila sa sarili nila? Putik, tayo gumawa na ito. Si BBM pa may impeach. Aray ko. Ano boboto ng mga congressman dyan? Ano boboto niyan? Oh. Sabihin mo na may impeach siya sa Congress. Pag umarap si BBM sa Senado, halimbawa lang, tanga-tanga tayo. Umarap sa BBM sa Senado, ano sasabihin ni BBM sa Senado sa impeachment trial? Hindi ako gumawa ng batas. Hindi ako gumawa ng budget. Ang gumawa ng budget, congressman, at kayo, senador. Oh, ano sasagot nila? Ano sasagot ni BBM? Ba't hindi mo binito? Ba't hindi mo tinanggal ang ginawa naming batas? Ganun ba gusto nyo? Sasabihin ni BBM sa impeachment trial, bakit hindi mo kasi binito yung dinuga naming mga budget? Aray ko. Bobo, di ba? Ganun kayo kabobo mag-isip. Ano yun? Ganun sabihin ni BBM doon sa impeachment trial, bakit hindi mo kasi binito? Sabihin ng congressman, Mr. President, ba't hindi mo binito o tinanggal yung mga ginawa naming anomalous budget, yung mga corruption namin? Kat binito mo yun. Mangungurakot kami. Dapat alam mo yun. Aray ko, aray ko, aray ko. Bobo, di ba? Oh, yan ang nakakaantungan yan. Ang tanging trabaho ng Pangulo, i-veto nga. At yung nakikita niya nang i-veto niya. Malay ba naman yan na ang flood control?
winawalang niya, may kasabwat sa mga district engineer. Malay ba naman niya yung flood control? May kasabwat mismo sa sekretary ng DPWH. Anong malay ng presidente doon? Walang malay ang presidente sa mga sabuatan nila. Dahil sabuatan yun. Yung sabuatan ba, madidetect mo agad? Hindi mo madidetect yun. Dahil sila-sila lang yun. Ngayon, nadetect na. Oh, dahil din sa kanya. Dahil pinatuligsa niya ang flood control. Tapos si BBM pa may impeach. Pagdating ng impeachment trial ni BBM, bakit kasi ganun mag-isip? Iisipin nyo. Isipin nyo na darating yan sa impeachment trial, anong may sasagot ng Pangulo? Pag tinanong siya, bakit nakalusot tong batas ng flood control na ganito? Bakit? Di ba kayo gumawa? Ano sabihin ni BBM? Wala akong alam dyan. Di ba kayo gumawa ng budget? Hindi naman ako gumagawa ng budget eh. Di ba kayo gumawa ng budget? Ba't tatanungin niyo ako? Malay ko. Malay ko. Kayo gumagawa ng budget eh. Oo nga, no? Oo nga. Kami pala. Aray ko. Diba? Okay, Ma'am MC Melek, na-miss kita. Sorry, naligaw ako ng daan papunta sa live mo. Na-miss mo rin ba? Oo, ma'am, na-miss kita. At pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin ang mga kaalyado. Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo. Yun pa, pag droga, walang kakwenta-kwenta. Si Digong nga umamin na ng fentanyl, marijuana eh. Hindi nyo in-impeach. Bobo! Aray ko. Putting to question the fitness of the president to still govern our country. If you will notice, it might be, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the president accountable as well. Ayon kay De Jesus, wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the president. I've never met either the president or the first lady. That's the thing. There's the accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Ang impeachment complaint ay inendorso ni House Deputy Minority Leader. Alam mo, ito lang prangkahan. Wala kaming pakialam kung may kaugnayan ka sa Malacanang o wala kang kaugnayan sa Malacanang. Ang importante, safe na si BBM ng 1 year. Palakpakan! Ang dami kasi nagtatalo. Kasabot yan ng Malacanang, hindi kasabot. Wala na kaming pake! Di ba? Wala na tayong pake, leche kayo. Aray ko. Yan ang tinatawag na strategy. Wala kaming pake kung kasabwat ka o hindi. Wala. Basta, save si BBM ng 1 year. Palakpakan ulit. At Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon at isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure. Kontraktor ka pala, Nisay ka. Nisay ng Isay. Kontraktor ka pala. Ha? Isa ka palang kontraktor, ha? Ayaw mo, ha? Para kasuhan ng ombudsman kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong himasala.
Nilinaw ni Nisay na hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo ng 8:45 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Garafil na itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker, alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar, for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at as soon as possible time para di pa barred by the 1-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred. Ito pa, bibigyan ko na kayo ng clue na madidismiss yan. Bakit? Nakikita mo to? Nakikita nyo si Jinky Luistro. Nakikita nyo si Jinky Luistro? Siya yung Committee on Justice. Dismiss yan. Kasi matalino yan eh. Hindi bobo yan. Matalino yung Commission on Justice ng House of Representatives. And that is Jinky Luistro. Tatawanan lang kayo niya, mga animal. Kaya safe na si BBM. Thank you. Anak ka ng po. In the Justice Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Ang nagre-refer na mga impeachment complaints sa komite ay ang House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to Pero be si Congressman Marcos, hindi na mag-aano yan. Hindi mag-aano yan. Siyempre, bias siya eh. Baka mag-inhibit siya yan. referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader, and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice.